Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, "Pilipulin niyo po ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan?" Tingin niyo po ba? Lilipulin ba ng Diyos ang mga matuwid kasama ng makasalanan? Well, God responded very well. And hindi niya inilihim, ang kanyang mga katugunan kung paano niya ibababa ang hatol sa Sodom at Gomora. So, tingnan natin to. Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50? Naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi nyo gagawin yun sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang mabuti at masama. Hindi ninyo magagawa iyon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Sa English, far be that from you, O Lord. No? Far be it from you. You shall not judge of all the earth. Shall not the judge of all the earth do what is just? No? Siguro pag sumagot ang Diyos, yung araw, pinapasikat ko sa mabuti at masama. Ibabalik mo sa akin to ngayon. So, pero hindi yun yung sagot ng Diyos, okay? Basahin natin yung sagot ng Diyos. Yun ay sagot ko lamang, no? So, basahin natin, 26. At sumagot si Yahweh, "Hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabubuting tao. Ipagpahumanhin po ninyo ang aking kapahangasan," wika ni Abraham. "Wala akong karapatang magsalita sa inyo." Sabi sa English, "I am but dust and ashes." No? Alikabok. Sapagkat ako isang hamak na tao lamang. Kung wala pong 50, 45 na lang. Bawasan na ng 5, 45 na lang na mabubuti. Wawasakin pa ba ninyo ang lungsod? The story goes on and on and on and on. 50 to 45, down to 40, down to 30, down to 20, until Abraham moves to 10. No? Parang tawaran lang sa palengke to, no? 100 na lang, kukunin ko na yan. Hindi, wala pa nga sa sa puhunan. 90 na lang, no? Pero hindi yun bargaining sa palengke, no? Ito ay bargaining ng paghatol ng Diyos kung sino siya.